Kwentong Pinoy. Ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, sa isang malayong baryo, nakatayo ang mga simpleng kubo sa gitna ng malalawak na bukirin, tahimik ang kapaligiran at masagana ang kalikasan. Abala ang mga tao sa kanilang gawaing bahay. Ganito ang pamumuhay noon, masinop, masaya, at sama-samang nagtutulungan ang bawat pamilya. Dito nakatira si Mia kasama ang kanyang ina at kapatid. Sa kanilang munting kubo, mahirap man ngunit masaya ang kanilang pamumuhay. Araw-araw ay nagtutulungan sila sa gawaing bahay at sa bukid upang makaraos sa buhay. Si Maya ay kilala sa kanilang nain bilang masipag at maasahan. Tuwing may ani o gawaing bahay, palagi siyang handang tumulong sa kanyang ina. Palagi siyang handang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa matatanda. Pero si Maya ay may malubhang karamdaman. Hindi alam ng ibang tao na unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Kahit may sakit, hindi pa rin siya nagdadalawang isip na magbahagi ng makakain o magbigay ng kamay sa mga nangangailangan. Madalas din siyang magkwento sa mga bata sa ilalim ng puno, inaaliw at tinuturuan niyang magbasa ang mga ito. Isang araw, nakakita si Maya ng isang matandang babae na nadapa sa daan. Mabilis niyang nilapitan ito para tulungan. Inalalayan niya ang matanda makaupo sa hagdan at kumuha ng upuan. Mahina na humingi ng tubig ang matanda kay Maya. Mabilis na pumasok si Maya sa kanilang bahay. Hindi siya nag-aksaya ng oras dahil alam niyang nauuhaw at nanghihina na ang matanda. Inabutan ni Maya ng tubig at kapirasong tinapay ang matanda. Maliit mang bagay, ngunit para kay Maya, ang pagtulong ay laging bukal sa puso. Laking gulat ni Maya nang biglang nagliwanag ang matanda. Sa kanyang harapan, nagbago ang anyo ng lola at nagmistulang isang diwata na kumikinang sa liwanag. Nagpasalamat ito sa kanyang kabutihang loob. Sa isang kisap mata, biglang nawala ang diwata. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang nakita. Lumipas ang ilang araw, nakalimutan na ni Maya ang nangyari. Masaya silang naglaro at naghabulan ng kapatid niya. Ngunit biglang nanghina si Maya. Naupo siya sa lupa at hinaplos ang kanyang ulo. Lalo siyang nanghina. Sa puso ng kanyang ina, tanging panalangin ang kanilang sandigan na gumaling si Maya. Hindi na siya magising at lalo pang nanghina ang kanyang katawan. Hanggang ang maliit na katawan nito ay sumuko na. Labis ang dalamhati ng kanyang pamilya at ng buong baryo. Taimtim silang nanalangin para sa kapayapaan ng kanilang munting anghel. Makalipas ang ilang linggo, tumubo ang isang munting halaman sa libingan ni Maya. Ang maliit na halaman ay lumaki at lumago. Natuwa ang ina at kapatid ni Maya. Pumitas ng isang hinog na prutas ang kapatid ni Maya at tinikman ito. Ito'y matamis at mabango. Ngumiti ang kanyang ina sapagkat sa bawat bunga ng puno ay naaalala nila ang kabutihan at pagmamahal na iniwan ni Maya. Ibinalita ng kanyang ina ang tungkol sa puno. Ang mga tao ay lumapit at namangha sa kanilang nakita. Ipinamahagi ng mag-ina ang mga bunga ng puno sa lahat, lalo na sa mga nagugutom at walang makain. Nasa kanilang mga puso ang alaala ng isang batang mapagmahal at may mabuting puso. Simula noon, tinawag nila itong mangga.
Ang mabuting puso ay nagbubunga ng tamis at biyayang tumatagal magpakailanman. Ang pusong marunong magmahal at magbigay ay biyayang hindi nagwawakas. Thank you. Bye.